Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bureau of Immigration isa sa ilalim sa auditing process ng Department of Budget and Management kaugnay sa issue ng overtime pay ng mga empleyado. Manila International Airport Authority maglalagay ng mga tauhan sa immigration booth upang maibsan ang mahabang pila ng mga pasahero sa NAIA. Outgoing DILG Secretary Ismael Sueno nagpaliwanag sa mga isyong naging dahilan ng pagkakadismiss niya sa pwesto. Senator Antonio Trillanes IV itinanggi ang aligasyong nanuhol siya ng testigo para idawit si Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng drugs. Babaeng nagpakilalang saksi, isa kanyang swindler. Armed Forces of the Philippines inatasan na ni Pangulong Duterte na okupahin ang lahat ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Dayuhan na nagbibenta umano ng party drugs na ecstasy na dakip sa operasyon ng PNP Drug Enforcement Group. Mahigit 30 hot air balloon pinalipad sa isang festival sa Lubao, Pampanga. Una sa ating mga balita ngayong hapon, isa sa ilalim sa audit ng Department of Budget and Management o DBM ang Bureau of Immigration o BI kaugnay ng issue sa overtime pay ng mga empleyado nito. Ito ang balita ni Monokson. Nais ipasuri ng Department of Budget and Management ang Bureau of Immigration kaugnay ng issue sa overtime pay sa mga empleyado nito. Ito'y matapos makarating sa kanilang kaalaman na umaabot ng hanggang 200% ang OT pay ng immigration employees. Batay sa itinakda ng batas, hindi dapat lalagpas sa 50% ng basic pay ang maaaring kolektahin bilang overtime pay. Ayon sa DBM, maaaring ma-issuehan ng disallowance notice ang BI kung mapatunayang nagkaroon ng irregularidad dito. You have a system like this existing, right? That they get paid about 200% of their basic pay for overtime. Okay. In fact, if you don't base it on the standardized rate, it's 400 to 500%. Sa ipinakitang paghahalintulad ng DBM, ang isang immigration officer 1 ay sumusweldo ng mahigit 19,000 kada buwan, kapareho ng isang budget and management analyst sa DBM. Subalit ang monthly overtime pay ng isang immigration officer 1 ay maaaring umabot ng mahigit 38,000 kumpara sa mahigit 9,000 lamang sa isang budget and management analyst. Ang naturang sistema ay nagsimula noong panahon na si Senador Miriam Santiago pa ang BI Commissioner. Kukunin sa express lane fee sa airport ang pandagdag sa overtime pay ng mga empleyado ng immigration. 25 taon ring umiiral ang sistema at nahinto lamang nang i-veto ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Jocno, hindi patas para sa ibang government employee ang labis na overtime pay na natatanggap ng BI employees. Ipapasilip rin nila kung sino-sino mga empleyado ang pumasa sa Civil Service Commission at kung tutugma sa audit ng COA ang mga natanggap nitong mga sahod at overtime pay. I will request a financial audit from the Commission on Audit. Magkano exactly yung nabayaran dito sa tao na ito? So let's see whether we'll get the facts from both. Nakiusap naman ang ilang empleyado ng immigration sa pamahalaan na intindihin ang kanilang mga kalagayan. Maawa ka naman sa mga immigration officers. We are really working hard. You know, sa buong like this, April, December, and January, walang leave, no leaves. Our application for leave are allowed. So ito kami talaga, President, nagmamakaawa po kami sa inyo. Hindi naman nag-aalala ang DBM sakaling ituloy ang bantang resignation ng ilang BI employees. Ayon sa Department of Budget and Management, kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa mga immigration officer lalo na sa mga paliparan, ay nakahanda silang isailalim sa training ang ilang mga military personnel upang punan ang mga naturang pwesto. Ayon sa DBM, ang desisyong ihinto ang maling sistema sa overtime pay ay bahagi ng advokasya ng Administrasyong Duterte kontra korupsyon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Department of Budget and Management.
Samantala, maglalagay ng mga tauhan sa immigration section ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Manila International Airport Authority o MIAA upang maasikaso ang bulto ng mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan sa long holiday. Ito ang balita ni Joan Nano. 70 tauhan ng Manila International Airport Authority ang itatalaga sa immigration section ng Ninoy Aquino International Airport sa susunod na linggo. Nagpasya ang MIA na maglagay ng staff sa immigration counters upang tugunan ang kakulangan sa mga naka-duty na immigration officers. Ayon kay MIA General Manager Eddie Monreal, tutulong ang kanilang grupo sa pag-ayuda sa pila at iba pang pangangailangan ng mga pasahero. Subalit hindi nito sakop ang pagtatatak sa passport. Pero po yung masusobra po ron na mga taga-immigration, sila po ay, sabi ko nga, sinadjust ko na umupo na po sa counter para mapabilis po ang proseso ng mga pasahero. Nakausap na rin ni Monreal ang hepe ng Bureau of Immigration Port Operations. Nangako itong magpapadala ng dagdag na 120 hanggang 150 na immigration officers sa NAIA sa susunod na linggo. Samantala, muli ring siniguro ng MIA at ng Civil Aviation Authority of the Philippines na handa na ang lahat ng paliparan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa susunod na linggo. Bukod sa mahigpit na seguridad at paglalagay ng help desk, tututukan rin nila ang pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng NAIA upang hindi maabala ang mga pasahero. Istrikto ring ipatutupad ang 2 minutong drop-off time upang maiwasan ang mahabang pila ng mga sasakyan. Siniguro din ng CAAP na naayos na ang lahat ng navigational concerns sa mga eroplano. We made sure that the navigational aids, red lights, were double-checked before magkakaroon ng issues on safety and disruptions. We also have intensified security surveillance and procedures as far as the airports are concerned. Kanselado ngayon ang lahat ng application for leave ng mga tauhan ng MIA, kaya't kumpiyansa ang ahensya na sapat ang kanilang pwersa upang ma-accommodate ang mga pasahero sa NAIA ngayong long holiday. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman na magbigay ng paliwanag si dating Pangulong Benigno Aquino III sa inihaing mosyon laban sa kanya kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Nagsampa ng apela si Congressman Carlos Isagani Zarate sa desisyon ng Ombudsman na huwag isama si Aquino sa mga dapat kasuhan sa DAP controversy. March 7 nang ilabas ng Ombudsman ang resolusyon na nagsasabing dapat kasuhan si dating Budget Secretary Florencio Abad, ngunit naabsuelto naman si Aquino. Sa inihaing mosyon, sinabi ni Zarate na dapat sampahan ng technical malversation at corrupt practices ang dalawa. Bukod pa sa usurpation of legislative powers para kay Aquino at grave misconduct naman kay Abad. May 15 araw ang dating Pangulo at iba pang respondents para sagutin ang issue. Inamin ni outgoing Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno na nasaktan siya sa mga aligasyon at pagpaalis sa kanya sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muli rin niyang iginiit na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Hindi na po ako interested kasi hurt. I'm really hurting. Hindi pa handang makipag-usap kay Pangulong Rodrigo Duterte si outgoing Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno matapos siyang alisin sa pwesto. Aminado si Sueno na nasaktan siya sa nangyari, ngunit iginiit na hindi siya galit sa Pangulo. Beginning pa lang ng cabinet meeting namin, sinabi niya na kaagad, I tried to answer, hindi naman po pinakinggan. Nung sinabi niya sa akin, I'm sorry, Secretary Sueno, I am dismissing you now. Parang lumiit talaga ako. No? Sa kanyang pamamaalam sa mga tauhan ng DILG kanina, ginamit ni Sueno ang pagkakataon upang depensahan ang sarili mula sa mga aligasyon. Kabilang narito ang Rosenbauer Fire Truck Project na naging dahilan ng pagkakatanggal niya sa pwesto. Tinanong ako sa cabinet meeting, may natanggap mo ba yung legal opinion? Sabi ko, Mr. President, wala akong natanggap. So doon siya nagalit. It was Yusek Hinlo who requested the said legal opinion. Siya ang nagtanong, tinanong niya, babayaran ba na, what is the propriety of paying
the Rosenbauer fire trucks when there is a pending case against it, no? Babayaran ba natin? So, ang sagot, when he received that legal opinion on 26 October 2016, he did not give a copy thereof to Sueno, nor inform the good secretary about it. Muli ding nilinaw ni Sueno na hindi sa kanya kundi sa kanyang kapatid ang hotel sa South Cotabato habang sa anak naman niya ang trucking business. Sinabi rin ng kalihim na napatawad na niya sina Undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo at Emily Padilla na nag-akusa sa kanya ng katiwalian. Nagpasalamat rin siya sa kooperasyon at tulong ng mga empleyado ng DILG sa kanya. Tiniyak niya na patuloy ang kanyang suporta sa Pangulo lalo na't nakikita ang matinding determinasyon nitong sugpuin ng korupsyon. Plano ngayon ni Sueno na bumalik na sa Mindanao at mamuhay ng tahimik. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pinagbigyan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang hiling ni Senator Antonio Trillanes IV na makita ang bank accounts at transactions ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bunsod ng aligasyon ng senador na mayroong itinatagong 2.4 billion pesos ang Pangulo na hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Sa isang liham ng AMLAC, sinabi nitong labag sa batas ang nais si Trillanes dahil hindi kasama sa exemptions ng Anti-Money Laundering Act ang ibinigay na rason ng senador. Tanging unlawful activity o money laundering lang pinapayagan ang pagsisiyasat ng bank transactions. Dahil dito, muling hinamon ng senador ang Pangulo na pirmahan na ang bank waiver. Marami ka pang drama, marami ka pang arte. Pumirma ka ng waiver para malaman na ng taong bayan kung ano yung totoo. Pagka mali yung aking aligasyon, magre-resign ako sa Senado. Hindi lang yan, mag-walk-in pa ako sa kulungan. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines o AFP na okupahin ang lahat ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Pag-asa Island sa Araw ng Kalayaan upang maglagay ng bandila ng Pilipinas. Ang Pag-asa o Kalayaan Island ang isa sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Bukod dito, iniatas din ni Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines na okupahan ang lahat ng islang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layo nitong igiit ang karapatan ng bansa sa mga islang ito. 9 or 10 islands there, we have to fortify. I must build bunker there or houses and make provisions for habitation. Handa rin ang Pangulong gastusan ang paglilinang sa Pag-asa Island. Determinado rin itong patatagin pa ang pag-aangkin ng bansa sa Benham Rice na nasa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas. That development there has my full support. Gagastos ako dyan sa fortification dyan. Because I want to, including the Benham Rice on the right side of the Philippines and the Pacific, I will officially claim it as ours and rename it, I call it the Philippine Ridge. Maging ang barkong Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal, papapalitan din anya ng Pangulo. Atin man yun. Palitan ko ng luxury liner yun. May mga waiter, pagkain, swimming pool, para ang sundalo, tatabang. Samantala, ayon naman sa maritime law expert at UP Professor Attorney J. Batong Bakal, nakakagulat at nakakalito ang naging pahayag ni Pangulong Duterte dahil wala ng mga islang natitira para okupahin at nakapagsumiti na ng reklamo ang Pilipinas at nanalo sa Arbitral Tribunal laban sa China hinggil sa usapin. Salungat din ito sa mga naunaan niyang pahayag ng Pangulo na huwag gumawa ng anumang hakbang na makapagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iginiit ni Department of Finance Secretary Carlos Dominguez III na ngayon ang tamang panahon upang mamuhunan sa bansa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa isinagawang ASEAN Finance Ministers Investor Seminar sa Cebu ngayong araw, sinabi ni Finance Secretary Dominguez na nangangailangan ng bansa ng malaking investments upang maabot ang single market and production base sa ilalim ng ASEAN Economic Community. Kabilang sa magiging pakinabang ng investors ang
matatag na merkado na may 600 milyong tao at nasa 300 milyong labor force. Our governments are convinced that globalization is the way to progress. Our economies are much ready for rapid expansion, beginning from the massive infrastructure build-up that will bring our region increased efficiency. Susunod sa ito ang balita. Pangulong Duterte naniniwalang ginagamit ng mga komunista ang grupong kadamay upang maghasik ng anarkiya. Dayuhan na nagbibenta umano ng party drugs na ecstasy na dakip sa operasyon ng PNP Drug Enforcement Group. Hiling na makapagpiyansa ng pulis na naaktuhan sa isang pot session sa Las Piñas City, hindi kinatigan ng korte. Suportado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang agarang pagsasabatas ng panukalang tuluyang pagbabawal sa kontraktualisasyon ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Party List. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Nakatakdang sertipikahan bilang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-contractualization bill na nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Mendoza, ito ang naging resulta ng kanilang pakikipagpulong kay Pangulong Duterte noong Pebrero. In that meeting, he said directly na i-certify niya ng HB 444, that's a security of tenure na bill ko. Batay sa House Bill number 4444 o tatawaging Security of Tenure Act of 2016, tuluyang ipagbabawal ang kontraktualisasyon at fixed term employment. Hindi rin maaaring basta tanggalin ang isang empleyado nang walang sapat na dahilan. Ang mapatutunayang lalabag dito ay pagmumultahin ng hanggang 5 milyong piso. Maaari ding makulong ng hanggang 12 taon. Sinabi rin ng mambabatas na hindi sila kontento sa inilabas na order sa contractualization policy ng Labor Department. Hindi rin anila ito ang sagot sa problema na maraming manggagawa. Tutol naman si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa isinusulong na provision sa Security of Tenure. I believe it should always be performance-based lahat. Kung ano yung pananatili mo doon sa posisyon, depende yan dapat doon sa performance na ginawa mo. Una nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Vello III na wala siyang kapangyarihang ipatigil ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon dahil isang batas ang kailangan upang maisagawa ito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi naman kinatigan ng Executive Judge ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 201 ang hiling ni Police Superintendent Lito Cabamongan na magpiyansa sa mga kasong may kaugnayan sa paggamit niya ng iligal na droga. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Mananatiling nakakulong sa Las Piñas City Police Station si Police Superintendent Lito Cabamongan. Ayon kay Las Piñas Assistant City Prosecutor Attorney Paul Michael Mejia, hindi pinagbigyan ng petition for bail ang suspect batay sa ipinadalang endorsement ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 201. Based doon sa records kasi yung notation doon sa endorse namin, yung attachments daw kasi ng application for bail ay machine copies. So, yun yung reason na ginamit. Bakit din na yung application for bail nila? Si Cabamongan ay kasama sa mga naaresto ng mga polis sa aktong paggamit umano ng shabu sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas City noong nakaraang linggo. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect tungkol sa positibong resulta ng kanyang confirmatory drug test sa PNP Crime Laboratory. Ipinagpatuloy din kanina ang preliminary investigation bagaman walang abogado si Cabamongan matapos maghain ng withdrawal of appearance si Attorney Norberto Malit. Nagsumiti naman ang arresting pulis ng kanilang reply sa sinumpaang salaysay ng mga suspect. Bukas isasagawa ang huling pagdinig ng preliminary investigation sa kaso ni Cabamongan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Isa na namang dayuhan ang naaresto ng Philippine National Police Drug Enforcement Group dahil sa pagbebenta umano ng ecstasy. Ito ang balita ni Grace Casin. 3 linggong minanmanan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang Korean-American na si Jun No alias Justin. Ngunit ngayong hapon, tuluyan na itong naaresto sa isang buy-bust operation sa Pasay City.
140 tableta ng ecstasy ang nakumpiska sa suspect na itinuturing na isang big-time drug trafficker. We will be charged today for violation of Section 5, which is trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. Base sa pagsusuri ng PNP, locally produced ang mga nasamsam na mga ecstasy at ibinibenta ng 3,000 piso kada piraso. Posible ring umanong naka-establish na ang suspect ng regular customers, lalo't 3 taon na itong pabalik-balik sa Cebu at Metro Manila. He is a part of a group, and we are still in the process of conducting follow-up operations doon sa other members of this syndicate. Ayon sa Philippine National Police, sa mga ganitong panahon tumataas ang bentahan ng mga party drugs dahil marami ang okasyon tuwing ganitong bakasyon. Samantala, tiniyak naman ng PNP-DEG na patuloy ang kanilang isinasagawang surveillance sa mga high-value targets at narco-politicians. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. 2 ang naaresto sa isang raid sa 2 umano'y cybersex den sa Quezon City kagabi. Sa Makati naman ay nadakip din ng pulisya ang 2 umano'y notorious na drug pusher. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sinalakay ng Quezon City Police District ang 2 umano'y cybersex den sa Barangay Santo Cristo at West Avenue sa Quezon City kagabi. 2 po ang naaresto na naaktuhan pang nakikipag-chat gamit ang computer. Nang suriin ng mga operatiba, nadiskubre sa mga ito ang malalaswang larawan. Ginagamit umano ito sa sextortion ng chat operators na nagpapanggap na babae sa kanilang mga customer na karaniwan ay mga banyaga. Once you have recorded videos and photos of the customer, di ba? Sexual activity, sexual organ. So, ito ngayon ang gagamitin nila pang blackmail. Kinukumbinsi rin umano ng mga chat operator ang kanilang customer na magbayad ng membership fee na $40 o nasa 2,000 piso para sa pinapasok na dating sites. Agad kinumpiska ng mga operatiba ang computer units at dinala sa Camp Karingal. Ang mga naaresto naman ay naharap na sa patong-patong na kaso. Samantala, isang drug den naman ang nilusob ng pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Sampaloc Street sa Makati City pasado alas 11 kagabi. Target ng operasyon ng PDEA ang 2 umunong notorious na mga tulak ng droga na sina alias Tikya at alias Bonjing. Samot-saring drug paraphernalias at mga pakete ng suspected shabu ang natagpuan sa bahay ni Tikya. Bago ang operasyon, ipinakita pa sa media ng PDEA ang video na nagpapatunay na talamak ang bentahan at paggamit ng droga sa lugar. Maabot pa as far as sa Taguig area pa yung ibang parokyano. However, may information na some of the items doon din minsan galing sa Taguig. Ang mga naaresto ay sinampahan na ng mga kaukulang reklamo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,600 at 71 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagkakaroon ng skin allergies gaya ng urticaria hindi dapat ipagwalang bahala ayon sa ilang eksperto. Mahigit 30 hot air balloon pinalipad sa isang festival sa Lubao, Pampanga. Nilusob ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga port ng mga minahan na umano'y nag-ooperate pa rin sa kabila ng ipinataw na suspensyon. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nagtungo ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources at ng National Bureau of Investigation sa ports ng 4 na mining company sa Zambales kaninang pasado alas 9 ng umaga.
Ito ay dahil sa kabila ng suspension order ng DNR ay patuloy pa rin silang nagsasagawa ng hauling operation o nag-aakot ng mga lupa. Ang violation po nila, ito po ay pinapahinto na po, parang cease and desist ang pag-hauling ng lahat ng nickel ore na ito. Ang mga lupa ay nanggagaling sa bundok ng Santa Cruz at dinadala sa mga port sa barangay Binabalyan, Candelaria na private port ng Benguet Corp Nickel Mines Incorporated. Ito ang nickel na kinukuha sa miniminang bundok sa bayan ng Santa Cruz sa Zambales. Ayon sa DNR, ito ang magpapatunay na sa kabila ng suspension order na kanilang ipinatupad ay nag-ooperate pa rin ang mga minahan. Katuwang ng DNR at NBI ang Philippine Army at Philippine Coast Guard. Pagdating sa barangay Yamot, kagad na pinababa ng NBI ang mga driver ng truck at kinuha ang mga susi nito. Dinisarmahan rin ng mga operatiba ang mga security guard. Hinuli ang mga driver ng truck at haharap sa inquest proceedings sa provincial capital ng Zambales. They are considered arrested and they will be subject to inquest. Ayon kay Benguet Corp's Nickel Mines Incorporated Executive Director Butch Alcantara, illegal ang ginawang raid ng DNR at NBI sa mga minahan. When our people asked the NBI and the DNR for the mission orders, they could not present anything. There was no mission order. Anya, wala ring legal basis ang ginawang pagsalakay ng mga ito. We have appealed this to the office of the President. We filed an urgent motion, and by law, the effect of the order of the 2 million fund is stayed, meaning we can continue on a status quo basis. Plano na ng kumpanya na magsampa ng reklamo laban sa mga nagsagawa ng raid sa 4 na minahan sa Zambales. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Zambales. Bad news mga kasambahay dahil magkakaroon ng water service interruption sa ilang lugar sa Bulacan, Valenzuela, Caloocan at Quezon City. Magsisimula ang water service interruption mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw ng Sabado. Ang mga apektadong lugar sa Bulacan ay ang Maykawayan at Obando. Sa Quezon City naman, apektado ang Capri, Gulod, Nagkaisang Nayon, North Fairview, Novaliches Proper, San Agustin at Santa Monica. Samantala makararanas din ng water interruption ng Barangay 165 hanggang Barangay 167 sa Caloocan City at lahat ng barangay sa Valenzuela City. Sinabi ng Maynilad, ito ay dahil sa isasagawang repair sa nasirang balbula ng 5-foot line sa bahagi ng General Louis Street sa Novaliches, Quezon City. Pinapayuhan ng mga apektadong residente na mag-ipon ng tubig. Sa ibang balita, magpapatupad ng dagdag singil sa tubig ang Maynila Water Services ngayong buwan. 2 piso at 60 sentimo ang itataas sa babayarang water bill ng mga customer na kukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 9 piso at 77 sentimo naman para sa mga may water consumption na 20 cubic meters at 19 pesos at 96 centavos naman ang sa 30 cubic meters. Ang naturang water rate increase ay bunsod anila ng adjustment sa halaga ng piso kontra dolyar. At karengge katamang balitang promdi. At inalang ikit a lugaring lokal na gobyerno na ning Zamboanga City para king pamagpatalak City Jail. Ining balita ng Dante Amento. Posible ay realisaya el pedimiento del Bureau of Jail Management and Penology que transfere el Zamboanga City Jail. Después ya habla el gobierno local kaya encontraya sila lugar donde planta el nuevo cárcel para resolver el asunto de jail congestion. Actualmente más de 2,000 ya el magapreso na City Jail kumpara na 800 ultimo kapasidad de este. To meet a very urgent need. And this to me is more urgent. In the meantime, 6 hektarya tereno na barangay de Talisayan, Elia Dale El Ciudad para na mas 194 millones de pesos fondo desde Gobierno Nacional. Pero kontra el jail warden que planta alia el carcel. Lejos asigun este na ciudad in a hall of justice e posible peligroso se necesita enfrenta na trial el un preso. I think it is not advisable if we're going to put that, considering we have also Abu Sayyaf group in our jail.
Aura ta espera el gobyerno lokal con el desisyon de BJMP headquarters na asunto. In good faith, the local government unit would like to comply with our commitment to provide an area for them, granted that the amount that is given to them will need an appropriation to be utilized. Dantiamento Une TV Noticias Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Bilang dake naning pa magpatupad king masipit a seguridad, 6,000 pulis, barangay tanod ang pang volunteers ing pepakalat na king buong Davao City para king daratang long holiday ang pong summer vacation. Ining report ng Janice Inhente. Sugdan na karong simana sa lokal na panggamhanan sa Davao City ang pagpakalat sa 6,000 ka mga pulis, barangay tanod ug volunteers nga mobantay sa seguridad sa syudad karong moabot nga long holiday ug summer vacation. Partikular nga tutukan ang mga lugar nga dagsaunon og tawo, sama sa airport, seaports, terminals ug uban pang pampubliko nga mga lugar. Mayroon po tayo mga tourist police dyan, mayroon tayo mga tourist desk dyan to cater the problem that we'll encounter during those pag nandoon sila sa area. Makatabang sa mga pulis sa pagpatuman ug hugot nga seguridad ang City Public Safety Company o CPSC, Mobile Patrol Group, K9 Unit, Explosive and Ordnance Division o EOD teams ug ang Task Force Davao. Kumbaga, nadagdagan natin ang ating mga measures aside sa the usual security measures that we are undertaking. Like madagdagan yung ating mga foot patrols natin, mga shoreline patrols natin, coastal patrols. So, and then we will also focus sa atong mga simbahan kasi during Holy Week, mo man atong areas gyud nga daghan mag-converge sa atong mga tao. Naka-full alert sab ang Davao Region Police aron masiguro nga luwas sa bisan unsang trahedya ang mga tawo nga mobisita sa rehiyon. Of course, we have to entice the people also to do their roles as far as prevention of crimes is concerned, like taking care of their properties, pagsasara, paglalak ng kanilang mga bahay during the Holy Week. That's part. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Yan ang kakatamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar, king kakatamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Sa iba pang balita, itinanggi ni Senator Antonio Trillanes IV ang akusasyon ng isang lumantad na babae na sinuhulan siya para idawit si Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng iligal na droga. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Trillanes na kusang nagpresenta ng mga impormasyon laban sa Pangulo si Guillermina Arcillas. Nagpupumilit din aniya na humingi ng pera si Arcillas mula sa kampo ng senador taliwas sa alegasyon nito. Pinagdududahan aniya ng kampo ng senador ang mga sinabi ni Arcilla kaya ipina-background check nila ito. Suspetsya ng senador, isang swindler o manloloko si Arcilla na ang trabaho ay mangikil ng pera mula sa iba't ibang grupo. Kumbensido rin si Trillanes na ang kampo ng Pangulo ang nasa likod ng panlantad ni Arcilla sa media. Sa ngayon ay wala pang komento ang Pangulo hinggil sa alegasyon ng senador. Sa ibang balita, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na ginagamit ng mga makakaliwa ang militante grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay para magsagawa ng anarkiya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang grupong makakaliwa o ang Communist Party of the Philippines na nasa likod ng umano'y paggalaw ng militanteng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Ito ang mga umuko pa ng higit 5,000 pabahay ng National Housing Authority sa Bulacan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng dumalaw sa AFP Western Command sa Camp General Artemio Ricarte, Puerto Princesa City, Palawan. And I would want to make first the report that yung pabahay ninyo inagaw kasi ng mga pobre rin kagaya natin, but those are the guys na ginagamit ng left and they are into such anarchical activities. Sinang-ayunan naman siya rito ng kanyang pangunahing kritiko na si Senador Antonio Trillanes. Nakaka-receive ako ng information from the security sector na itong
Kadamay ay front organization ng mga komunista. So, kung totoo yan, may security implications yan. Kasi meron na silang isang community ngayon na sanctuary ng mga komunista. Samantala, muli ring nakiusap si Pangulong Duterte sa mga sundalo na ipaubaya na sa mga miyembro ng kadamay ang housing projects na nakalaan sa kanila. Nangako rin ito na bibigyan ng fully furnished na pabahay ang mga pulis at sundalo. Subalit nagbanta na rin ang Pangulo sa mga militanteng grupong susubok na gawing muli ang ginawa ng mga kadamay sa Bulacan. Hindi na sila magkaulit kasi next time that I will build the houses for the police and the pabantayan ko na ng 5 M60 pati basuka. Pag unang entrada pa lang, bitawan mo na. Nagpapasensya lang ako si Mike. Rin yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Skin experts pinapayuhan ng publiko na huwag ipagwalang bahala ang simpleng pantal sa balat. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Urticaria, hives, welts o tagulabay sa Tagalog ang tawag sa namamaga, mapula at makating pantal na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Ayon sa Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology Incorporated, isa sa bawat 5 tao ay mayroon nito at pabalik-balik lang kapag hindi nagamot. Bagaman hindi nakakahawa, ang urticaria ay namamana. Isa si Rona na kabilang sa pamilyang may history ng allergies. 8 taong gulang pa lang may urticaria na siya. Yung sa dad ko, nagtitrigger pagkain, food allergy. Sa mom ko naman, sa lamig din, cold or urticaria din. Yung ate ko, meron din siya, food allergy din, tsaka sa weather din. Since dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi naman common, hindi usual na magpunta sa mga doktor. Payo naman ng mga eksperto, dapat na ikonsulta sa mga allergist ang pagkakaroon ng sintomas ng urticaria. Urticaria is multifactorial and one of the known cause is allergy. Allergic reaction to food, to medications, to pet danders, no, yung mga dog hair, cat hair, and also to inhalant allergens, no, yung mga house dust mite, cockroach. May mga modernong pamamaraan na rin upang matukoy ang sanhi ng urticaria. Mahigpit din ang paalala ng mga eksperto na huwag mag-self-medication dahil mapanganib ito. So it's really worth finding out kung saan po kayo may sensitivity through the allergy skin testing. Ang University of the Philippines, Philippine General Hospital, UST Hospital at Fidel Mundo Children's Medical Center sa Banawe ay nagbibigay ng libreng skin test. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maraming turista ang dumagsa sa pagsisimula ng Hot Air Balloon Festival sa Lubao, Pampanga ngayong araw. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Muling lumipad ngayong araw ang makukulay na hot air balloon dito sa Lubao, Pampanga bilang pagdiriwang na ika-4 na taong festival. Iba-iba ang hugis at disenyo ng hot air balloon na pinalipad sa pagsisimula ng festival sa Lubao, Pampanga. May hugis puso, may octopus, jar at mayroong pang manok na talaga namang nakatutuwa at nakamamanghang panoorin. Tauna ng festival at maraming turista ang pumaparito upang saksihan ang paglipad ng mga hot air balloon. Kabilang na dyan ang pamilya ng showbiz couple na si Bing Loizaga at Chano Gibbs. I'm lost for words kasi ang ganda ng view, ang ganda. Kahit kanina pa kami picture dahil sobrang ganda sa camera. Yes. Ganda yung mga picture ng Instagram. Si Sharon naman at ang kanyang mga kaibigan bumiyahe pa mula sa Negros Occidental para ma-experience ang festival ngayong taon. It is our first time to be here and it's really an opportunity for us. And ang sarap ng feeling. Okay dito dahil may yung mga senior citizen. Merong libreng sakay. Ang ganda experience. 37 hot air balloon ang lumahok ngayong taon at 18 rito ay galing pa sa Asia, Europa at maging sa Amerika. Yung first day natin, we have more people now than our first day last year. Meaning we're getting better and we're growing.
Ayon sa Department of Tourism, ang ganitong festival ay nakatutulong sa pagpapalakas ng turismo sa Pampanga at sa iba pang lugar sa Central Luzon. Lalong-lalo na itong mga room accommodation natin, yung restaurant natin, yung public transport system natin, nakikinabang dito. Nasa 100,000 turista ang inaasahang darating sa festival na tatagal ng 4 na araw. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Lubao, Pampanga. Dinarayo ng mga turista ang Morong Star Beach Resort and Hotel dahil sa magandang dive sites at iba pang amenities nito. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Around the world, I've searched for you. Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang summer vacation. Kaya naman buong pamilya at magbabarkada, kanya-kanyang gimmick ngayong bakasyon. Isa ang Morong Star Beach Resort and Hotel na paboritong pasyalan sa Bataan. Dahil sa fun-filled at exciting water sports tulad ng flying fish, banana bus at island hopping. Pero alam nyo bang dinarayo ito ngayon dahil sa kanilang scuba diving? Mapabata man kasi at matanda ay maaring maranasan ang hassle and worry-free na water sports na ito. Yeah, na-find ko si Nemo tsaka si Dory. Sana nga may second ulit. Bago ang actual diving, sasailalim muna sa orientation ng friendly instructors ng Professional Scuba Diving International o PSI, ang Tri-Divers. Kaya nagiging mas madali at memorable ang kanilang experience. Nung nakita ko yung mga professional na instructor na tumutulong sa mga anak ko, sa bilang ama, nawala yung kaba ko. Dahil alam ko nasa mabuting kamay yung mga anak ko. Hindi nila pababayaan o mapapahamak yung mga anak ko. Kaya I love PSI. At hindi pa uli sa mga world-class dive sites sa bansa ang masisilayang mga bagong tuklas na dive sites dito sa Morong, Bataan. I've been to many dive sites all over the Philippines. Usually deep. This one, medyo shallow lang siya. Hindi siya masyadong malalim. Pero sobrang ganda yung nakikita. Nabiyayaan ito ng may kapal, ng maukulay at iba't ibang klase ng isda. Kaya naman maging mga dayuhan, napapabilib sa natatangi nitong ganda. This is an excellent experience. Really warm waters, beautiful, really good visibility, nice areas to life, and the corals are outstanding. Kaya para sa mga naisubukan ng scuba diving, tumawag na sa PSI Dive Shop sa bilang na 0916-319-7848 o 0947-736-8203 o bisitahin ng kanilang official Facebook page, PSI Diving PH. Dahil mapa-beginners o professional scuba divers, tiyak mapapamangha sa dami ng iba't ibang klaseng isda at corals na matatagpuan dito lang sa Morong, Bataan. Kaya mag-level up na ngayong summer ang inyong ordinary vacation ay gawing unforgettable expedition dito sa Morong Star Beach Resort and Hotel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Favorite natin doon sa Morong Star. Ang ganda, diba? Kailan tayo ulit pupunta doon? Magti-training? Next month. O vacation? Ngayon summer, naku, kailangan nyo magpa-reserve na dahil fully booked na yan very soon. Maraming salamat sa iyo, Thalia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.